God. Hallelujah. Ngayong gabi po, nakatawag siya sa mga nilagyan ko. Welcome sa Father's House Christian Center. Kaya ako sa Panginoon, hallelujah, kasi nga mawiti, mawiti natin ang Diyos. Yes, Lord God, for all you've done, Lord, for our lives. Mawiti natin ang Panginoon at palapakan ng Diyos. Lord, it's you, tayo magpasimula na. My Savior, Redeemer, visit me from the miry clay. All my sin forever. I will never be the same. Champion from the everlasting to the world we live. From so please love. That Savior, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. All my sin forever. I will never be the same. Champion from the everlasting to the world we live. The Father so please love. Yes, Lord, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. All my sin forever. I will never be the same. Champion from the everlasting to the world we live. Father, so please love. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, Lord God. Kahit wala na sa tayo, awit pa tayo na masiglang awitin sa Panginoon. Yes, Lord God. Nothing is impossible. Thank you, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. Awitin natin ang Panginoon. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I believe in God. Nothing is impossible. Yes,
are broken. I believe big by big. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you that gives me strength. Nothing is impossible to you. Like us are broken. Some of us are broken. I believe big by big. Nothing is impossible. I believe, yes, oh God. I believe in you. I believe in heaven. I believe in you. Let's go on. I believe you are good. I believe for the last time. I believe in you. Hallelujah, Diyos, kanilang Panginoon. Salamat. Praise God, glory to Jesus. Hallelujah, salamat Diyos, Panginoon. Praise the Lord. Ayaw sa Panginoon sa malaway na awitin natin, Diyos. Dapat ng bagay. Praise the Lord. We see what you can do, God of wonders. Power has no end. Things you've done, Lord. The things you've done before. The greater measure. You will do again. There's no prison wall you can't break through. No mountains you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise. No soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God, revival. Let all go out. Death is overcome. You will let it walk. Oh God, revival. You see what you can do, Lord. We see what you can do. God of wonders, your power has no end. Yes, Lord, we saw the things you've done before. We pray to measure. You will do again. There's no reason. There's no prison, all you can break through. No mountains you can't move. All things are possible. Yes, you're God. There's no broken body you can't raise. No
Praise God. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Purihin mo ang Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, mercy God. Oh, hallelujah. Bless the Lord. Bless the King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Para sa ating announcement, ating worship schedule, natin panalangin araw-araw, Monday, ang Sunday, ating morning devotion, at ang ating Sunday school, 9 a.m., Sunday morning worship, 10 a.m., at Sunday evening worship, 6:30 a.m. at ating evening service. Every Wednesday, 6:30 a.m. ng gabi. Dalangin din natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati ang mga government officials, mga senator. Dalangin natin ang kapayapaan ng ating bansa, ang kaayusan at ang paglagaan ng salita ng Panginoon sa loob ng gobyerno. Dalangin din natin ang mga Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Hamlin, ating national leader, Pastor Boyd Sipilas, at din natin ang mga regional leaders, Pastor Frank Ventura, Pastor Naro Tay, Pastor Erwin Valente, Pastor Charlie Marias, Pastor Bielzebel, at ang ating iglesia, Pastor Nico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kasigahan ng ating mga pastor, ang kalusugan nila, dalangin natin ang marami ang mas at ang bawat pa ng mga kasawahan na tatanim sa mga iglesia. Hallelujah. Sama din natin ang dalangin ng mga fellow Baclaran Global Churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Muro Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marcio Yamno, Pastor Bong Cambiosa, Pastor Julio de China, Pastor Sam Pulpul, ang mga missionary churches na all over the world, sa Qatar, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, sa Laos, sa Vietnam, at mga kapatid sa Vietnam, na Pastor Luilaw, ang manalangin natin ng mga ating mga lingkod ng Panginoon sa bayang bahay. Sama din natin mga Baclaran Grand Global Churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Shanes, Pastor Jess Pancho, at manalangin din natin ang ating bayan ng Antipolo, ang ating pastor, Pastor Luis Lucena, ang isang Valiant Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance sa Ulaki, sa Ligusari, sa Ligulote, sa Santiago, nagkaroon ng ating gawain sa Panginoon dito sa Antipolo. Ang healing ng prayer request, dalangin natin, kalugbuhin ng Panginoon, at ang pangailangan, kompletong pagalingan, Sister April Garcia, Brother Ronald Carraro, Pastor San Pedro, Shirley San Pedro, Lita Lourdes Agadulo, Pastor Tommy, Sister Sherry Lisay, Sister Alicia, Reyes, mga bata. Dalangin din natin ang mga kasabuhan at mga hindi panagalasyaran. Dalangin natin ang ng kalakasan, kagutungan ng Panginoon, nasa galit natin sa pangalan ng Diyos. Hallelujah. At ating mga activities, meron po tayong discipleship, meron po ito. Itong this week, at ang ating jubilee service sa Baclaran, July 26, at ang ating mga activities, Bible study, chain prayers, preaching, survey, dalangin natin ang bawat sa karoon ng oras sa panganalangin every first and last year of the month. Hallelujah. And fasting natin. Hallelujah. Sa mga mga kanina, ang pastor, ang pagkukulat. Lord, kaulay gumawa sa panalangin, isa pa, uli, malakapan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, hallelujah. Panginoon God, nadalangin ang Panginoon ng bawat sa Panginoon sa loob ng building o God, pilusin mo ang mga puso, ang mga labit, Panginoon, maghahayag ng iyong salita na totohanan ng Diyos, iligtas mo, Panginoon, ang bayan ito, God, nadalangin ang Panginoon God, ang mga complete healing, mga quick recovery, Panginoon, at pagalingin mo sila, O Diyos, God, at nagpuhin mo, Panginoon, yung kanilang pangangailangan, God, in Jesus' name, Lord Christ, at aming mga leaders, Panginoon, God, at patuloy mo silang gamitin, O God, palakasin, O God, ang kanilang mga kalusugan, Panginoon, at isilahan, O Diyos, bigyan mo, Panginoon, ng kapayapaan, kalakasan, Panginoon, ng mga leaders, Panginoon, God, ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, God, ay gayahan mo, Panginoon, ng kalakasan at karunungan, Panginoon, at mangusap ka, O Diyos, sa aming mga puso at isipan, O God. Magkali ka, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, sa mga susunod pa, O God, yung mga kagawain, O Diyos. Magsama dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Hallelujah. Praise God. We love the Lord. I will deliver. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Deliver my soul. I shall find a sweet salvation. I will deliver. Praise the Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Okay, so tayo ay darako pa sa isa pa kawan ng ating Panginoon. Amen. Sa pagiging ng paglalapit para sa gawain ng ating Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Ako pinaniniwala na ating maunawaan at naiintindihan kung bakit natin ito ginagawa. Amen. Sapagkat sa pamamagitan nito, sumusulong ang gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Okay, so darako tayo sa pagbigo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon. So, hindi na tayo, wala na akong mag-umusap pa, hindi ko napakabali dito, na matapos agad tayo sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so tawagan ko si Michael para tayo pagunahan sa pagbigo ng pananalapi na para sa ating gawain ng ating Panginoon. Tayo manalangin sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ila at tapat na Diyos na may likha ng langit, ng lupa, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang dalangin po namin ay iyong pagpalain ng iyong mga anak. Bless mo po at ikaw ang magpala ng kanilang mga pangangailangan. Yes. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kautihan at sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, palitan natin ang Panginoon. Amen. Lasahin po yung ating praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Okay. Ayun ako sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa mga manood ko para pagpalaan kayo ng ating Panginoon Jesus na makapangyarihan sa lahat. Praise God. Hallelujah. Okay. Praise the name of Jesus. Sama natin sa panalangin na praise God. Pamangkin ni Renato, ni Nel, tama naman, si Lisa. Amen. Papangalan din pala niya si Propeta Eliseo sa English, kung yung medyo pagkakapot ng kasunod ay Elisha. Yun din kasi ang ano niya, yung spelling ng kanyang pangalan. So, panalangin natin sa Panginoon Diyos. Ingatan ng Panginoon na panalangin sa kanyang drama. Tulad ng ating sinabi, maging asawa ng Pastor Richard, isama natin sa panalangin na bless ng Panginoon, extension ng kanyang buhay. Isama natin yun sa Panginoon. Tayo ay nakakainin lumarap sa panalangin. So, ipanalangin natin ito para sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay. Sa Bible, ang ating Panginoon minsan ay namusa sa patungkol sa puso. Namusa pa ang ating Panginoon
Sa wikang English ay binanggit doon na lahat ng issue, at sinabi kasi issue ay usapin, ay nasa puso daw. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesus. Siya nasabi ng ating Panginoon. Kaya, nakibukas kayo sa akin sa Ezekiel, pinangusap ng ating Panginoon at minsan ay sinabi niya, pinangusap niya sa aklat ng Ezekiel sa chapter 36, verse 26. Sabi rito ng ating Panginoon, sino nahapitan na, ibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang bagong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng puso laman. Praise God. Tayo kayo panandali ang manalangin, dakila, tapat na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko po'y pagpalain mo ang iyong salita. I-bless mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, ang salita mo'y samahan mo, Panginoon. Itong ating dalangin dakilang Diyos. Tulungan po, Panginoon, ang iyong nabanggit po, total, na malipag-usap po ang ayon sa iyong kalubukan nila. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi rito ng Panginoon, bibigyan ko naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo o lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang bagong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng puso ng laman. Bakit nasabi ng ating Panginoon ng mga bagay na yun? Pinagsahan ko lang ito sa simpleng paksahin bakit nais ng Diyos na ang tao ay may puso laman. Bakit ninais ito ng ating Panginoon? Una, nais ko bigyan ng pansin, nais ko rin ipaatong sa inyo dahil tayo ay ikinanganak na may puso bato. Anong pamilya ka? Tayo doon sa pagkakas. Hindi mo ba bakit dahil sa iyo? Hindi ko lang naaalala. Pagka-related pala yun sa kantangin. Di makatulog, hindi na madalari, umat ng iyong gawin. Related pala yun, so hindi ko napansin. Kasi nagawa ko ito nung nakaraang linggo, hindi kasi ako dahil sipilan ng aral, nasabi ko na, Bill, gumawa ka ng pula ng mensahe, kung kaya mo, dahil sila, hindi ka ganyan, kasi alam ko kasi marami siyang ginagawa loaded yan, ilang dami niyang trabaho Kaya, sinabi pa rin, sabi niya, titignan ko po, sabi ko, kumutingnan, sabi ko, dahil baka mamaya, sabihin mo kung kaya mong gumawa, dahil baka mamaya ay wala kang hindi ka mapagawa, hindi ka na tayo sa unahan. Sabi ko, wala tayong mai-share na ituturo sa unahan. Kasi sinabi, sige po, patuwa po ako. Pero ako, naisipan ko yung mag-isip na anong nais ng Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang, hindi basta-basta ang gumawa ng sermon. Hindi basta-basta. Sa totoo lang, madaling gumawa. Akalang nagsusulat ang mahirap ay yung kapayong mo kung angkop yung iyong ipanangaral, kung napapanahon ba, kung angkop no sa iyong sa mga tagapakinig ang iyong sasabihin. Yun nga, nagawa ko ito nung nakaraan linggo. Nalilan ako. Kaya dapat na naman ito. Kaya ngayon na napansin mo, hindi pala yung gusto na kanta. At yun ang galing sa puso o sa pralabi ng ating Panginoon. Aminin naman natin at sa hindi kung bakit sinabi ito ng Panginoon dahil ito tayo. Sinabi ito ng Panginoon Siya nagsalita nito. Ito yung sabi ng ating teksto, bibigyan ko kayo ng pusong laman at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan.
ko lang alam kung dito kinuha yung gumawa ng awit na yaon. Pero pinakikita dito na ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit sa labi niya na ang puso ng tao ay hindi basta-basta talaga. Amen. Hindi basta-basta talaga lumalambot. Amen. Ang tao may pusong bato ay walang makialam kung ano ang kanyang ginagawa. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Gusto nyo mga kalunayan, research nyo na lang yung kanta na yun. Ang sabi ng Mark chapter 6, beginning sa verse 15 dito, palibhasa hindi pa nila natatakas yung tungkol sa mga tinapay dahil ang kanilang puso ay pinatigas. So ipinakita rito ng Panginoon na talagang ang puso ng tao ay talagang may pagkamatigas. Ang tao nagtataglay ng pusong bato'y napaka-tupat sumampalataya. Yun ang totoo, no? Kaya minsan nababanggit natin, ating may papahusap na sinasabi natin na minsan may mga pastor na halos labas na yung dito sa lalamunan, pero yung mga tao, ang mga nakikinig, ay hindi mo maabot ang kanilang puso. Yan ang sabi ng ating Panginoon, ang taong nagtataglay ng pusong pati na akupad sumampalataya. Yan ay makikita rin natin dahil sinabi niya sa John chapter 12, verse 14, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso, baka sila makakita ng kanilang mga mata at makaunawa ang kanilang puso at mga balito at sila ay makagalito. Ito ay sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Delikado ka na isang tao may pusong bato. Mahirap i-encourage, mahirap hamunin. Sa Lucas 24:25 naman ay ganito pagkakasabi at sinabi niya sa kanila, O mga taong haling at mapupupad ang mga puso magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Ito yung sabi ng ating Panginoon. Kaya lumalabas na talagang ang puso ng tao hindi basta-basta maaabot. Ang karaniwang tao nagtataglay ng pusong bato'y mahirap ipasok ang salita ng Diyos sa kanilang mga kainan. Alam niyo ba yun? Katulad yung kahapon, nakasama namin si Pastor John Ray Inside. Talagang ibabahagi niya sa amin yung mga naglalakad. Magaling sa pangangaral, ay nabanggit niya, nasabi mo, nakumusta ko kasi asan mo yun, nakumusta na yung mga tao na tinaano doon, yung mga akuan, mga nananampalataya natin doon. Pastor, bagsak ang ano namin yun. Sa pastor talaga sa totoo na kami nagtatanong na talaga sa kami. Lord, dito mo ba kami ginawa? O baka naman yung emosyon ko na natatawa kayo na sa talaga yan. Yung isa naman ang problema natin, sabi ko, isa ang problema natin. Pastor, dami, pinapalo ka, unang yung lahat na pinalog natin, yung lakas dorming natin, pinuntahan ko yung ang gaganda ng ngiti nila, magaling ang dawa, inuwan sa aking isa. Sabi ko, ganyan talaga ang tao. Hindi mo mahinaalis yan. Yung nga, kaya nga sinabi ng Panginoon, yung mga bagay nito, na pinag-uusapan natin nung unang pasok ko sa ministry, doon sa Magdal, Batangas, at kami tinatulog kami doon, talagang maluskiyak ng pastor. Ang ganda ng pangangaral mo. Iyak na iyak. Pastor, kaya mo dadalo kung bukas. Sabado, siyempre, naano natin Sabado, dahil nang yan, naasahan natin na makikita ko sa gawain ng Diyos. Pagdating ng manuti ang mata ko, walang manuti. Walang manuti. Ganyan ang espiritu, ganyan ang kasaysayan ng mga taong lumaranas ng pioneering. Dahil ito naman sabi ng Matthew chapter 13, verse 15. Sapagkat tumapal ang puso ng bayan ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ititikit ang kanilang mga mata.
Baka sila makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tenga at makaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Ito yung sabi na salita ng Panginoon. Kaya ang taong may pusong pato ay walang kapalaran. Kasahin din natin ng Matthew chapter 13 verse 15. Ganito yung sabi, 15, Matthew 13:15, sapagkat kumapal, ito na pala yung nabasa mo na. Ito yung aking pa. So, sundan natin sa verse 20, kasi yung magkakasabi, at ang naghasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagkakay tinatanggap ito ng buong dala. Verse 21, dahil may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapig-hapian o pag-uusig dahil sa salita at pagdakay na ipiso. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, papalitan ko sila ng puso laman. Kaya ang nanong mo ang panalangin ko lagi ko yung ako'y luluhod sa ating Panginoon. Lord, bigyan mo ko ng mga kalalakihan ng mga kabataan na ang puso'y tinilos mo. Kasi liban na tinusin ng Panginoon ang puso ng mga tao, hindi yan gagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung yan naman ay tinusin, ang kanilang puso ay tinusin sister. Sa una, medyo may makinabang yun, nakikita mo sa lawain ng Diyos. Pero sabihin ko sa inyo, hindi yan tatagal. Hindi yan tatagal at mawawala. Kaya ang panalangin ko nga, Panginoon, natin nabasa ko rin sa Lumang Tipan, Lord, sa aklat ng Samuel. Nasabi ko, si Saul ay binigyan ng mga lalaki ng Diyos na lalaki na mga ang puso ay tinilos ng ating Panginoon. Ano niyo kung bakit nagkakaroon ng gawain na bubuo? Dahil yung gawain tayo ang Panginoon ang pumitilos ng puso ng mga tao. Hindi po yan sa ating talento, hindi po yan dahil sa galing. Hindi sa galing. Hindi sa ating talento. Kaya nga, pag naglalaro tayo ng ganyan na yung papel na nakausap-usap, sabi ko, hindi talaga sa karunungan at kaalaman ng tao. Kaya kung papasok tayo sa ministry, masarap. Pumasok sa ministry, masarap at yung nagagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Pero masakit at mahapit at nakikita mo, nagsusulo ka at walang parang ang mga membro ay parang yung nakasabi ng Panginoon ay mga pusong balog. Kaya sabi niya, papalitan niya ng pusong laman. Pangalawa, nais ko bigyan ng pansin, paano magtatago ng pusong laman? Una, kailangan sumampalataya ka. Ang pananampalataya ang nag-aalis dito. Individual yan. Ang pananampalataya ang nag-aalis dito. Kaya napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Aklat ng Juan sa chapter 11 verse 39. Ito yung oras na si Jesus ay pagpipray niya itong si Lazaro at si Lazaro nandun na sa libingan, sa isang patay na. At sa kanilang kapanahunan, ang mga libingan ay mayroong malaking batong nakatakip. Ayon sa amin na sa alos 3 katao ang nagpapalulong mo, hindi ganun tagaan yun. Sabihin, malaki talaga. Kaya makikita natin sa aklat ng Juan, chapter 21, noong unang linggo, ang pagkabuhay, ang problema nila ng mga babae, sa Maria Magdalena, yung mga tatlong Maria, ang pinag-uusapan nila, saan tayo? Dahil tayo puro mga babae. Sino magpapagulong ng bato? Yung mag-aalis ng bato doon sa lumib ng Panginoon dahil gusto nilang lagyan ng pabango ang katawan ng ating Panginoon. Ayun ang usapan nila, pero nagulat sila nung pagdating nila doon sa libingan ay naigulong na yung bato. Pero dito natin makikita,
Sa madaling salita, sino yung nagpagulong ng patutuo? Yan sabi ko, ang anghel ang nagpagulong ng patutuo at ang anghel nakita na nakaupo sa bahaw ng patutuo na nakakatutuo. Pero dito sa John chapter 11 verse 39, ang sabi dito, at sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang patutuo. At si Marta, na kapatid niya ang namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siyang namamatay. Ang kasunod niya, hindi ko na lang sinulat dito sa verse 40, at sabi ng Panginoon, di ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ito rin yung Marta na nang dumalaw siya sa bahay ng mga kapatid nito. Hindi yung Marta na abala sa pagluluto ng pansit na may kasamang sinta. Na samantalang yung kanyang kapatid na si Maria nakaupo sa paanan ng Panginoon at busy na nakikinig sa sinasabi ng ating Panginoon. Siya yung Marta. Nakikita mo talaga si Marta talaga talagang alanganin. Yan ang makikita natin dito. Ngayon, tumutulog siya dahil ang sabi niya, sa ngayon, nabubulok na. Pero ano sabi ng Panginoon, di ba't sinabi mo sa iyo kung sasampalataya ka? Ibig sabihin, alisin mo yung takip na bato. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ng Panginoon ay yung batong nakatakip sa mga puso ng mga tao. Dahil hanggang hindi nawawala yung bato na yan sa puso natin, walang miracle na magkakawa ang ating Panginoon. Bakit iniutos ng Panginoon samantalang nung siya mamatay, nung siya ipako at mamatay siya, hindi siya nagutos na igulong yung bato. Pusa na lang niya nagulong ng bato. At yun na nga yung angel. Ano yung pinapakita rin? Walang makapag-aalis ng batong puso, ng batong nakaharang sa puso ng tao, kundi ikaw mismo. Yung nasabi ng Panginoon, di ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo na ang kabutihan ng Panginoon. Tayo mismo mag-aalis na. Ikaw nakakaalam na kung ano yung mga bato na yan. Ang tanda ng tao may pusong laman. Bigyan natin ng pansin ito, madaling masudatan, madaling mag-response. Ito yung makikita natin sa Acts chapter 2 verse 37. Ano sabi ng Acts chapter 2 verse 37? Mababaw na salin ang ating pinapapasahin. Ganito pagkakasabi. Acts chapter 2 verse 37. Ito yung pagkatapos na si Pedro yung mangaral. Pagkatapos na si Jesus ay umakyat sa langit. At sinabihan sila na maghintay doon sa upper room hanggang sa dumating sa kanila ang pagbuhos ng banal na Espiritu at sila mga puspos ng Espiritu at sila nang magsalita ng iba't ibang wika. At pagkatapos din tumayo si Pedro at pumunta ang nangangaral. Ito ang reaksyon ng mga tao ng mga kailan ang kanyang pananalita. Acts chapter 2 verse 37. Nang marinig yun ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Pag sinabing tumagos, ibig sabihin pusong laman. Pag hindi tumatagos, manigas. Ano sabi rito? Ang tao may tanda ng pusong laman. Ito ang sinabi ng mga tao. Nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Ganyan ang response ng mga tao na ang puso laman. Madaling tumagos ang salita ng Diyos. Ang lagi nilang salita sa nila natin, ano ang aming gagawin? Handa agad tumungon, solusyon agad ang hanap. Iba't ganyan din ang ipinag-usap ni Apostol Pablo matapos niyang siya maglakbay, dala ang katibayan ng pagpatay sa mga Kristiyano na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. At habang siya naglalakbay doon sa Damasco, nakakita siya ng maliwanag
Siya'y nabulag, nasugsog siya sa lupa, at siya'y nagtanong. Kapagkat mayroong isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguusin? At siya'y sumagot, sino ba pala Panginoon? At sumagot ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinaguusin. Mahirap para sa iyo ang sumigat sa maluwis na bagay. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Ano ang aming gagawin? Yan po ang palatandaan ng isang kahoy, tinago ng Diyos ang kanyang puso. Yun ang tanong niya, ano ang dapat kong gawin? Alam niyo yung salita na yun? Hindi ko talaga tayo sulat dito. Hindi ko na makikita sa ibang salita. Makikita mo lamang yun sa English version. Sa ibang salita, wala kang makikita ng salita ng Diyos. Ang narinig dito sa isang evangelista na taga-Amerika, na sinabi doon na pilit dinamalis ni Satanas yung nararapat na response ng mga taong pinipilos ng Panginoon ang kanilang puso. Ano ang dapat kong gawin? Isa pang bagay na dapat natin magpawaan ng tao may puso lang at isang lugar mo lang ang masusuntungan. Isang lugar mo lang masusuntungan. Sabi nga ng Hebrew chapter 3 verse 15, samantalang sinasabi ko ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong tapag na tigasin ang inyong mga puso na kaya ng sapat mong kahit. Huwag daw natin tapag na tigasin. Ito sabi ng salita ng Panginoon. Isa pang bagay, ang taong may puso naman ay laging nasa gawain ng Panginoon. Yun yung sabi ko kanina, na ang taong may puso naman sa isang lugar mo lamang masusumpungan. Hindi mo yung masusumpungan sa nasapungan. Hindi mo yung masusumpungan doon. Ang nasusumpungan doon sa mga sapungan ay sinasapo na kasama ng bukanin at hindi lalagay doon sa vulkan. Yun yung mga masusumpungan doon. Pansin natin yung sinabi nito sa Acts chapter 2. Kasi itong nagsalita nito dito sa Acts chapter 2, sila yung nagsalita, ano ang dapat namin gawin? Sila yung sinabi ng Pedro na tumagos yung salita, yung pangangaral ng Panginoon ni Pedro ay tumagos sa puso nila. Yun yung makikita natin sa Acts chapter 2, verse 37. Diba? Nabasa natin kanina. So ito pa rin yung nangusap. Ang sabi nito sa Acts chapter 2 verse 46, sila pa rin ito. Ang sabi nito, at araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakalisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galat at may katapatan ng puso. So ang ibig sabihin, yung mga taong ang puso'y madaling tapusan, madaling maarok ng salita ng Diyos. Madaling ma-penetrate ng salita ng Diyos. Anong sabi? Araw-araw ay nasa gawain ng Panginoon. Yan sabi ng salita ng Panginoon. Isa mga bagay, makikita natin sa Acts chapter 2, verse 44 to 45, ang tao may pusong laman, madaling mahapon. Madaling mahapon, madaling mag-response. Yan. Ang sabi dito sa Acts chapter 2, verse 44 to 45, sila pa rin yan. Yung nagtanong kay Pedro kung anong gagawin nila. Ganito ang sinabi rito sa Acts chapter 2, verse 44, at ang lahat ng mga nagsisampalataya na nagkakatipon at lahat din ng pag-aari ay sa kalahatan. Wow! Diba? Nakakita natin, napakadali nilang mahamon. Palatandaan na ang puso nila'y pinalitan ng Panginoon ng pusong laman. Ang kanilang pag-aari, hindi nila tinutuloy na pag-aari lamang nila. Hindi pag-aari ng lahat. Napakalambot ng puso nila. Ituloy natin sa verse 45. At ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ay
bawat isa. Praise God. Alam niyo, nung panahon na kasalsadan ng revival doon sa Korea, si Pastor Mingjing, yung dating pastor namin, kilala ni Pastor Boyet, para na ngayon patay na siya, ay nakapunta doon, si Manny Cassia, Pastor Manny Cassia, balas lahat na patay na yun na iniimbitahan tayo doon eh. Sa church doon, ang labo, church na yung Ichu. Yung Ichu. At nakita nila, nasaksihan nila. Ewan ko kung gaano yung patotoo dahil sila nakapagsabi lang noon. Pero sa Korea na yung mga sabi nila, pag-araw ng linggo, sa Tandawyo, sabi ni Pastor Manny kasi ako magsalita kasi pagandaan. Praise God! Hallelujah! Yung mukha na, praise God! Hallelujah! Dahil pati mga aral yung manigit sa puro hallelujah. Hallelujah! Doon ko nakita kapatid, sabi niya sa akin, ang naglalakad kanya sa meeting. Doon ko nakita na tayo ang Kristyanismo, ang mga taga-sunod ni Kristo, yung lamang na lamang. Si araw daw na linggo, wala kang makikita ng department store magwas. Kahit ang tindahan, wala. Kasi nasa lugahan ng church. Ng Born Church. Sabi niya dito, araw na dito, kita-kita mo, along-talo. Outnumber ang Kristiyano. Bukas ang Denhouse, bukas ang Sabungan. Kay laban si Pacquiao. Ang church walang nanunuo, walang nakikinig kung kay Pacquiao. Ano yung ibig ko sabihin? Kaya sabi na doon, lamang na lamang tayo, kitang-kita ko talaga. Hindi na parang ng nasa langit. Hindi ko pa malimutan doon yung sinabi daw. Ang ginagamit daw doon, hindi ko lang alam na nalalim ko lang na at sila naka-experience sa nito eh. Offering plate, offering bag, yung bagumita, hindi ang hagis nila din yung kanila pinalapit. Ganun. Bagumita. Ulang-ulang ka nga siya dadahan. The time to be happy is now. Ano sana mo, kanya-kanyang lagay yung mga halos lahat ng mga muna ni church dito, supportari at anamihan yan ng mga Koreano. Pero totoo yan, yung mga naglalaki lang yan, yung mga pastor dyan na halos na kanya. Pipicture sila, pipicture na nila yung mga miyembro nila, tapos palatala nila doon. Pero kailangan namin dito ng ganito, ang paayos ng building, kaya nakulang na ayos yung kanyang sasakyan. Pwede nyo sabihin, naranasan niya, di ba iba sa Korea. Ang pusong ginagamit ng Diyos, tandaan natin, ang pagpapala sa tao may pusong laman. Kaya mga naisumigyan ng pansin, ang pusong ginagamit ng Diyos ay pusong laman. Yun ang gusto ng Panginoon, kaya sinabi niya, bibigyan ko kayo ng isang pusong laman. Alam mo bakit? Kasi ang Diyos, ang kanyang ginagamit ay pusong laman. Kaya sabi ng Panginoon, dinikain ko kayo ayon sa aking larawan. O ba, tumigas ang puso ng tao. Samantala sabi ng Panginoon, dinikain ko kayo ayon sa aking larawan. Para nangyari yung dahil sa kasalanan ng tao. Ang pusong ginagamit ng Diyos ay pusong laman. Exodus chapter 34 verse 6. Nagsasabi ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoong Diyos na pustos ng kahabatan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaabaan at katotohanan. Sinabi niya rin ang pangungusap sa awit chapter 86 verse 15. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahan loob at katotohanan. Awit 103 verse 8, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahan loob.
Kaya sinabi rin ang aklat ng Joel chapter 2 verse 13, at papagdalamhatin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ng inyong hapakin. At kayo magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandaang loob at nagsisisi siya sa kasamaan. Ganyan ang ating Panginoon. Banayad siya sa pagkagalit. Kaya kahit napakakulit ng mga tao, walang isang salita. Yung ubo nila, paglabas pa ng sa church, hindi na. Diba? Pero ang Diyos, banayad siya sa pagkagalit. Yung sabi ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ng aklat ng Matthew chapter 5 verse 8. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Matthew chapter 5 verse 8. Nalakat kayo. Mapapalad ang may malinis na puso. Ano po ibig sabihin? Meron ba taong may malinis na puso? Mabwera lang yung interview ni Chena. Meron ba taong malinis na puso? Ang pagkakabanggit kasi dito, mapalad ang may malinis na puso. Matthew chapter 5 verse 8. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita mo na ang Diyos. Pero pang tao talaga na talagang totoo, as in talagang malinis, hindi na mapalad. Nasabi ng Roma chapter 3 verse 23, all have sinned and come short the glory of God. Sinasabi ng ating Panginoon. Kaya natin nakasana. Pero bakit sinabi yun? Ibig sabihin, ako pinaminiwala ang tinutukoy dito ng Panginoon ay hindi yung malinis na puso niyo, na malinis na puso. Kundi yung ay mga malalambot ang puso. Kaya yung pagiging malambot ng puso na yung ibig sabihin niya ay mayroong malinis na puso. Ang puso yung malambot. Mabalang. Makikita natin yan kay Kapitan Naaman sa 17, chapter 5. Diba? Diba sila tayo? Akala ko lalabasin niya ako. Yung pala, hindi siya lalabas. Kung kanya lamang assistant ang lalabas at sasabihin lang sa akin, maligo ako sa ilog ng Bordang. Diba nagalit siya? Pero ang kagandahan sa kanya, madaling maglubag ang puso niya. Ano sabi ng lalaki ng Panginoon? Ang sabi ng kanyang tauhan, ano Panginoon kung yun ang hinihingi? O Ama ko, mahirap bang bahagi sa iyo yun? Kung yun lang ang kailangan upang ikaw ay bumalik. Namumulang kaanyuan ni Naaman, biglang nagbago. Biglang lumambot ang kanyang puso. Hanggang sabi ko siya lumuso na makapitong beses sa ilog ng Bordang at ang kanyang balat ay umalik sa isang gaya ng tulis ng isang sanggol. Yun ang kapalaran ng isang taong may malinis o mayroong pusong malambot na madaling mag-penetrate ng salita ng Diyos, madaling maamon ng salita ng ating Panginoon Jesus. Iyon po natin ang ating mga ulo ang usap ako sa isang simple kaya sa pangungusap, bakit nais ng Diyos na ang tao'y may puso naman. Tatawarin sa Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin kung ating puso sasanayin natin sa matigas na bagay. Ang lahat ng bagay ay nakapag-aalala. Kaya sinabi sa aklat ng awit o kalikaan, Proverbs chapter 4 verse 23. Kaya nga sinabi roon, ingatan mo ang iyong puso ng buong ingat sapagkat dinadaluyan ng buhay.
kung ipapaliwanag mo yung kung kalalawakin mo kayo ng puso ng tao ay pwede mong itulong. Pwede mong itulong upang ito'y maging malambot. Ayan digara o rating ko na naitutulong sa tamang king. Dahil pag yan ay nawala sa puno, sabi ko sa iyo, magiging matigas ang puso mo. Hindi ka makikinig na anumang uri ng payo, advice, kapangalan. Masasabi na makinig ka, ikaw ay buwan. Kaya masabi ng Panginoon, mapapalad ang may mga malagang pulo na puso. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Tayo lahat ay tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Ang puso ng tao ay nasasanay. Tinawag mo ba kayo? Pero ang puso rin ng tao ay tinakalyo. Kaya sanayin mo ang puso mo rin maging malambot, lalo na sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kung marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Wala kang kapalaran kung hindi mo tuturuan ang puso mo na maging isang pusong laman sa harapan ng ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Napakasakali ako na sa una may mga Kristyano o may mga tao na hindi ba nakakatanggap sa Panginoon. Pati huwag mong pagpugaliin ang kapagmatigasin ang puso. Huwag mong sanayin mo ang puso mo sa pride, sa pagmamalaki. Huwag mong lagi sabihin, kaya mo. Ay sa katotohanan, hindi mo na kaya. Mas mabuti sa puso, pinatigas walang kamalan. Pero sa puso, inalagaan, pinalambot sa salita ng Diyos, may mabuting kamalanan. Ito dapat natin na maunawan. Kaya kung ikaw yan sa oras nito, hindi mo ba natatanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at nakapagpigtas ng iyong buhay? Ay, so manalangin para sa iyo. Hindi panalangin ko. Sumunod ka sa aking mga ibang umusap bilang tanda ng iyong pagkakababa sa harapan ng Panginoon. Sundan mo ang pagkalalangin ito, dakilang Diyos. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Sa kataasan ng aking puso. Sa puso kong punong-puno ng kayabangan at pagmamataas sa iyo. Sa puso kong nakahilig sa sanlibutan. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasa. Dahil dito nagpapasya ako, natanggalin ka bilang aking Panginoon at kapagligtas ng aking buhay. Kaya binubuksan mo ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok mag-aling sa pinakasentro ng buhay. Isulat mo yun ang aming pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo mo rin pagkabalik makasama mo ako buong sa buhay. Maraming salamat sa iyo sa pagpina sa kapatawalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Ako po yung mga panawagan na ako sa pumuntas para sa bawat isa. Sanayin natin ang puso natin ay lagi nagpapakawawa sa harapan ng ating Panginoon. Yes, Lord of God, in the name of Jesus, Hallelujah.
sa iyong ginagawa. Turuan mo ang aming mga puso, Panginoon Diyos. Pagkaman ay laging lumakad ayon sa iyong kalooban. Panahanan mo ang puso namin ang iyong banal na Espiritu, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa lahat. Ang mga banal ko ng ating Panginoon Diyos, ang kapangyarihan sa lahat. Yes, Amen. Yes, God. Amen. Thank you. Salamat sa inyong presensya.